Need po ba itong Hindi ko marinig. Pakiulit, kapatid. Hindi po ba ire-record itong ano natin, Doc? Discussion? It is now being recorded. Ayan na po. Okay, Doc. So again, basahin ko po ang description ng ating course. This special curriculum is designed to empower or reinforce the priesthood of all believers. 1 Peter chapter 2 verse 9, who desire to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter chapter 3 verse 18, and effectively share such knowledge with everyone. Matthew 24:14, who also want to experience the joy of salvation. Mark 16:15 and 16. Our first year studies, ang aking i-mention na lang dito mga kapatid, yung sa second semester, because we are now in the second semester. So, pag nakita niyo ang course code mga kapatid is 200, ibig sabihin, first year, second semester po yan. Pag nakita niyo na ang course code ay 300, ibig sabihin, ang subject na yan ay para sa second year, first semester. Pag ang code po ay 400, ibig sabihin yan ay second year, fourth semester. So, 2 years lang po ito mga kapatid, kasi dagdag lang po doon sa current na ninyo na bachelor's degree. So, ikaw po ay graduate ng education. Graduate ka na po ng theology. No? So, ito po ay pandagdag na lang 2 years po na pag-aaral para makagraduate ka po ng Bachelor of Chaplaincy or Bachelor of Studies in Divinity, major in Chaplaincy. Ang ating mga subjects ngayon mga kapatid, alas 7 hanggang alas 8 is righteousness by faith. Ako po ang mag-handle dyan mga kapatid. Doc Arnel, ikaw po ay ma-assign natin sa alas 10 po muna. So ako po muna sa 9 to 10 dahil wala po si Prof. Camacho kasi living ngayon ng kanyang kapatid at nandoon po sila sa San Carlos, Pangasinan. Okay lang, Doc. No? Naka-ready na po ako. Noted po. Okay, so 10 o'clock po sa'yo. Tapos ako po ang papalit sa time po muna ninyo. Okay, so that is 8 to 9, the biblical doctrine of salvation. Now, in-emphasize natin ng maayos yung righteousness by faith mga kapatid. Kasi po ito po ang doktrina na halos ay palaging nami-misinterpret ng karamihan. No? So, bibigyan natin ng pansin ang righteousness by faith. Talakayan sa righteousness by faith. Then, sa 8 to 9, ang talakayan po natin ay about the biblical doctrine of salvation or tawag dito ay soteriology. So BSD 200, BSD is Biblical Studies on Doctrines. No? 200. At in-emphasize din natin yan, special study po ito for 2 units, not 2 units. Kasi po, ito din po ang salvation, katulad din po ng righteousness by faith, ay parang nami-misinterpret din. Kaya dito sa ating simbahan, kung minsan may nagsasabi talaga na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. No? Ang iba naman ay nagsasabi na tayo'y maliligtas lamang sa pananampalataya. No? Ano ba talaga, kuya? Okay. So ano ba talaga? So kailangan ang limbs, graduates, ay mayroong tamang pag-unawa ng righteousness by faith at saka yung biblical doctrine of salvation. No? Kasi mayroong iba talaga nag-emphasize ng salvation by works. No? So, tatalakayin natin yan ng maayos, mga kapatid. Then we have 9 to 10, yun po ay subject ni Doc Arnel na understanding the book of Revelation.
No? So, para meron tayong unawa tungkol sa aklat ng Apokalipsis. Okay. So 10 to 11, si Professor Camacho ay magdidiscuss sa atin sa mga doctrines natin na palaging inoobjekan o tinututulan. Katulad ng doktrina natin na si Kristo ay Diyos, ay tinututulan po yan ng mga nag-i-espouse ng Arianism, no? Particularly itong mga taga INM. No. Alam niyo ba yung mga INM, mga kapatid, kung anong simbahan yan? Iglesia ni Batman. Iglesia ni Manalo. Manalo. Okay. Iglesia ni Manalo. Hindi ko sila tinatawag na na Iglesia ni Cristo kasi parang parang tumatayo yung balahibo ko pag sinasabing Iglesia ni Cristo no? Iglesia ni Manalo. Okay. So, yun po ang subject na Adventist apologetics. Okay. Then 11 to 12, ang 11 to 12 mga kapatid ay hinahanap pa natin yung subject, no? Kasi nagtatago pa Okay. Okay, just kidding, no? Kasi ang ating subject ngayon ay mga kapatid is 11 na no? 11. Maraming subjects po kasi yung iba ay 1 unit, ang iba ay 2 units lang. No? Kung puro sana tag 3 units ay konti lang na subject. So, ang 12 to 1, si Ma'am Leah po, no? Si Ma'am Leah at saka si Ma'am Ramak ay nagpalit po ng schedule. So, si Ma'am Ramak po ay kukuha ng schedule ni Ma'am Leah sa baba na ano bang subject ni Ma'am Leah sa baba? Okay, 1 to 2. So si Ma'am Ramak ay magdi-discuss ng transformational management and leadership. Alauna ang kanyang schedule. Habang si Ma'am Leah naman ay aakyat sa kanyang discussion sa basic counseling in chaplaincy. No, this is biblical counseling pala. No, biblical counseling ay magiging 12 to 1. So, mali po yung kopya ko mga kapatid. This is actually biblical counseling, no? Sige, correction na lang natin later. Okay. So, the basic counseling is biblical counseling. Biblical counseling in chaplaincy ministry. Okay, so yan po mga kapatid ay ipapalit natin, no? Ito na po ay aakyat dito sa 12 to 1 na po ito. Tapos yung kay Ma'am Ramak na transformational management ay siya po ang magiging 1 to 2. Okay. So, akyat ko lang para maayos nito kasi pag pinaliban natin na hindi maayos. Nagkapalit lang ng oras. Okay, yan. Oras lang. Okay.
So itong transformational management, napakaganda ito mga kapatid kasi magagamit nyo ito lalo na sa pagpasok natin sa bureaucratic government natin. Kasi this is about transformational management. We are forging a coordination with the DILG na mabigyan tayo ng access sa lahat ng mga offices na under po ng DILG. No? Lahat ng mga bureaus like the PNP, Fire Department, at saka sa BGMP. Okay, so 1 to 2. Then 2 to 3 mga kapatid, we have strategic church leadership and administration. Ang ating professor dito ay si Brother Jovin Maccion. No? So 2 to 3 po yan mga kapatid ang kanyang subject about strategic church leadership and administration. Then 3 to 4 ay biblical grammar in Filipino. That is Filipino 101. Ang temporary natin na teacher dito ay si Ma'am Kalim. Kasi hinihintay pa natin yung ating teacher ng Filipino na parating pa lang from USN. No? USN, United States of Nagilian. Medyo busy pa raw, Doc, yun. kasi may evaluation sa school po. Medyo busy pa po si Busy pa. So, for the meantime, si Ma'am Kalim na muna yung ating teacher dito. Okay. Kasi si Ma'am Kalim kasi may klase din po kasi ito sa Master of Phytoscience eh. So, medyo mabigat-bigat pag marami. Okay. Then, 4 to 5, the art of home visitation for livelihood support ministry. Ito po ay tungkol sa mga livelihood projects ni Dr. Aris. Okay. Si Doc Aris po ay mag-discuss dito kasi siya po ang ating director sa community services. Okay. 5 to 6. Ito po ang ating homiletics and the art of public speaking. Ang ating pong instructor or professor ay si Dr. Cesar Aguilar. He is a retired worker at the South Central Luzon Conference. He has a Master of Public, basta about counseling mga kapatid. Okay. Dr. Aguilar is also our Doctor of Lifestyle Medicine. 6 to 7. Ito na po ang sa pastoral theology na mga majors. Okay. Pero pwede rin po kayong mag-sit-in pa, no? Pwede po rin kayong magtuloy-tuloy pa na kung gusto niyo po mag-aral kasabay ang mga pastoral theologians natin. Okay? So, wala naman pong extra bayad eh, no? Kasi po naka-avail naman po kayo sa Logos Scholarship Grant. Pag ikaw ay availer ng Logos Scholarship Grant, lahat ng mga subjects walang bayad. No. Si Dr. Agustin po ang ating speaker dito. Now, every Monday, 7 to 8 p.m. Gabi po ito mga kapatid. PM. No? Ang gustong umattend ay mag-attend. Basta kayo po ay bona fide na student, no? Na enrolled po kayo, pwede kayong sabay dito sa ating special class on Biblical Greek Reading, no? Ito po ay pangungunahan ni Doc Radja. At dito po sa loob ng 7 sessions or 7 Mondays, kayo po ay makakapagbasa na
ng inyong Greek Bible. No? So, yan po ay libre, mga kapatid. Pero kung mayroon kayong kaibigan na hindi naman sila gustong mag-enroll sa LIMS as a full-time students, siguro ang tanong, pwede ba silang mag-aral dito sa subject na ito? Pwede. No? Kahit hindi sila enrolled sa LIMS, kahit hindi po sila gustong magtapos ng chaplaincy, ang gusto lang nila ay Greek ang pag-aralan, pwede mga kapatid, invite nyo sila. Welcome na welcome po dito. 1,500 lang po ang special registration fee. No? 1,500. So kalahati lang po yan ng 3,000. Okay. So ilagay na lang natin dito 1,500. Okay. This is a special privilege para sa gustong mag-aral ng Greek lang talaga. Okay? So, 1,500. So, invite nyo na sila mga kapatid. Yung hindi interesadong magtapos ng chaplaincy, pero gusto silang mag-aral ng Greek, ang babayaran lang nila ay 1,500. Kalahati lang na how much? Kapatid na Rituya. Palaging tinatanong ko si kapatid na Rituya eh. Kasi palaging may dalang kalkyo yan eh. Okay. Wala si kapatid eh. Na Rituya. Naghahanap pa ng kalkyo. So, yun po mga kapatid. So, a total of 24 units. Lahat kasama na itong sa Pastoral Theology subject na Greek, Biblical Greek Grammar 2. Pag hindi po kayo major in Pastoral Theology, ang Greek nyo ay 1 lang po. No? Greek 1. With introduction to Greek, yung ating biblical Greek reading. Kasi hindi niya naman kailangan na gumawa ng mga Greek exegesis, no? Or exegetical studies sa Greek text ng Bible. Kasi hindi naman po kayo magtuturo. Nasa pastoral lang at sa chaplaincy. All right. So yun po ang ating mga kapatid. Doc, Do you have any question before we proceed? Doc, Question, Doc. Sige po. Doc Joven po. Joven Maxion. Yes Yung po. strategic church leadership, hindi ko pa na-prepare yung presentation. Pwede ba sa next Sunday ako mag-start, Doc? Sige po. Okay lang po. Ako na lang po magbibigay ng introduction mamaya. Okay, Doc. Thank you po. Thank you po. Question, Doc. Arnold Sige. Sabusay po. Matanong ko lang kung ano yung schedule ng Greek reading. Ang Greek reading po ay Monday 7 to 8. 7 to 8. Okay, happy. Another question, Doc. Once na Monday po makapagtapos, every Monday. Every Monday Every po, Monday. 7 to 8. Kasi sa Sunday po, session. puno na tayo eh. Puno na tayo sa Sunday. Okay. And another question, Doc. Once makapagtapos ng Greek 1, may chance ba? Pwede makapagsali ng Greek 2 later? Opo. Greek 1, Greek 2. Tatlong Greek yan eh. Tatlo yun po yung Greek natin. First Greek ay yung ating Greek Bible reading. Yung sunod ay introduction to Greek grammar. Yung pangalawa ay Greek exegesis. Yan ang Greek 2. Pangatlo na po yan.
Okay. So, So, nire-require lang pwede- po natin dyan yung mag-chaplain, magme-major ng pastoral theology. Kasi they will go to higher studies, like for example sa masteral at saka sa doctoral. Copy daw, copy. Thank you. Thank you po. So Greek reading, Greek grammar 1, at saka Greek exegesis, yun ang 2. So tatlo lahat. Labyrinth po yan mga kapatid. Hindi pwedeng sabagay, pwede na mag-sit in. Wala namang bayad mag-sit in. Hello, Doc. Pwede po magtanong? Sige po, para maging malinaw before we proceed. Apo. Doc, yung po bang, kasi po enroll po ako ng BSDIB. And then gusto ko po sanang mag-enroll din ng pastoral theology. Possible po ba yun, Doc? Automatic na yan, kapatid. Magdadagdag ka na lang ng subjects eh. So, okay. Yung mga pag nakumpleto mo ang Master of Pastoral Theology, kasama na yung major, 3 major na yan. Chaplaincy, Pastoral Ministry, at saka Pastoral Theology. 3 majors. Kasi ang Master of Pastoral Theology, dala na nila yung Pastoral Ministry at saka yung Chaplaincy Ministry. Kaya lang, dagdag units. Dagdag units pero walang bayad. Dagdag. Walang dagdag na bayad. So, Doc, yung sa akin po, dun sa mga gustong mag-enroll pa ng magdadagdag na lang po ng unit. Opo. Wala naman problema din kasi naka-block tayo actually sa pastoral theology. Kaya lang hindi required yung Greek doon sa mga pastoral ministry. Pero kasama kasi sa block subjects eh. Naka-block ba? Ibig sabihin, naka-package ang mga ino-offer natin na subject sa pastoral theology. Kaya ang subjects ng pastoral theology ay nasa hulihan. Na pwede mong i-opt out. Pwede kang mag-opt out. Kasi nasa huli eh. Hindi natin pwedeng ilagay sa gitna. Kasi Yes, Doc. Yes, Doc. Alanganin pag sa gitna ilagay eh. So, ang ating arrangement ay chaplaincy, pastoral ministry, at saka pastoral theology. Pag gusto mong lahat na, pwede hanggang alas 7. Okay, Doc. Okay, Doc. So, understood na po, Doc. Kung ayaw mo ng lahat, chaplaincy lang, o di hanggang doon ka lang sa alas 3 yata, alas 4. Thank you, Doc. Okay na? Okay na po? Wala na po? Okay, kung meron pa, ipahabol nyo na lang mga kapatid. Okay, let's go to the next. Nag-share ulit ako ng screen.